Para po sa ating dive deeper discussion, dito po pinag-uusapan natin yung mga desisyon ni Lot, mga mali niyang desisyon sa buhay. Now, dito po sa Genesis chapter 13, verse 11, sabi po rito, "So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east." So, ang desisyon ni Lot ay eastward, patungo sa silangan. At ito po yung mga panahon na si Abraham at si Lot ay naghiwalay at pinapili po ni Abraham si Lot. Lot, saan ka pa pupunta? Saan mo gusto? Ang pinili po ni Lot ay silangan. Now, ano pong kahalagahan nito? Now, yung east po I think strategic po ito yung pagkakasulat ng Genesis at paano ini-emphasize ng Genesis yung east or silangan. Now, may mga verses po sa Bible para po ma-emphasize natin, no? Sa Bible po, pag ang paglalakbay ng tao ay patungo sa silangan, mula, west to east. Pag ang paglalakbay patungo sa silangan, ito po ay palayo sa Diyos. Hindi naman po ito, directional, kundi more on theological, no? Pag eastward yung paglalakbay, palayo sa Diyos. Halimbawa po sa Genesis chapter 3 verse 24, makikita po natin na si Adam and Eve nung sila'y pinalaya sa Hardin ng Eden, yung Hardin ng Eden sa east side, meron po dong pinto, yun yung pinabantayan ng Diyos para hindi sila makabalik sa Hardin ng Eden at makakain ng bunga ng from the tree of life. So basically, from west to east, palayo yun sa Diyos. Another example po sa Genesis chapter 4 verse 16, Cain goes east of Eden. So sa nagpunta si Cain sa east of Eden, away, tandaan niyo po yung salitang away, palayo, away from the Lord. Another verse po ay Genesis chapter 11 verse 2. Ito po yung mga tao ay nagtayo ng Tower of Babel. Ito po yung Tower of Babel, as simbolo po ito. Of course, literal na tower iyon, pero yun po ay yun yung pinaka-sign ng pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos. Pero anong sabi po sa Biblia? They move eastward, pasilangan, to build Babel. Genesis chapter 13 verse 11, ito naman si Lot. Si Lot, ang pinili niya, pasilangan. Lot moves east towards Sodom. Alam niyo naman po yung Sodom and Gomorrah, ito yung ginunaw ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan. So, makikita niyo po yung pattern sa Genesis na mula sa presensya ng Diyos, kapag ang tao ay patuloy na nagkakasala, naglalakbay palayo sa Diyos, laging pasilangan. Now, ang pabalik naman sa Diyos ay mula east to west. Tandaan niyo po yun, ang pabalik sa Diyos ay east to west. Mula sa silangan patungong kanluran. Yan po ang kadahilanan kung bakit very specific ang Diyos sa pagtatayo ng templo. Sa pagtatayo po ng templo, ganito po yung sketch na pinagawa ng Diyos kay Moses. So, ito po yung west side of the temple. Nandito po yung presensya ng Diyos, nandito po yung Holy of Holies, nandito po yung sanctuary, at dito po nag-aalay. Lahat po ng mga symbols dito, mga articles dito, ay patungkol po kay Jesus Christ. Lalo-lalo na yung sacrifice. Pag nagsasakripisyo sila ng hayop dito sa altar, ito yung simbolo ng ating Panginoon Jesucristo. Meaning to say, if you want to go back to God, you have to travel from the east sa masamang kultura, masamang pag-uugali, masamang sa pagre-rebelde sa Diyos, mula sa dati nating pamumuhay, patungo kay Kristo, sa sakripisyo ni Kristo, patungo sa presensya ng Diyos. Kaya po napakahalaga nung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dadaan ka talaga sa east gate, sa Panginoong Jesucristo, patungo sa west, sa presensya ng Diyos. Now, marami pong mga verses pa na involved patungkol po rito. Ngayon pong
dito sa dive deeper video natin, binigyan ko lang po kayo ng idea paano ine-emphasize yung East and West sa Bible. Of course, marami pa po yan sa Isaiah hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang sentro po niyan ay walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Si Jesus Christ yung daan. Siya yung, kasi bago ka makapunta dito sa West, dadaan ka muna sa sacrifice ni Jesus. Dadaan ka muna sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. From East to West. Kaya po mga kapatid, let me end with this. Lahat po ng mga Kristiyano, ang paglalakbay po natin ay from East to West. Mula sa dati nating klase ng pamumuhay, patungo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At para po pala sa discussion question natin, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung sagot ko sa tanong na, how can we practically raise our family within godly culture? Doon po sa pinag-aaralan natin patungkol kay Lot, kung hindi niyo po napapanood, sa ending po ng video na to, makikita niyo po yung devotion natin patungkol kay Lot. Now, practically speaking, paano natin ma-raise yung family natin within godly culture? Now, si Lot po, sa case po ni Lot, meron siyang mga maliliit na mga compromises. Maliliit lang. Una, tumingin siya doon sa mga hindi niya dapat tingnan. Tinignan niya yung kagandahan ng hardin ng Eden, ng lupain na parang hardin ng Eden. Pero sa totoo lang, Sodoma and Gomorrah. Kaya nga po sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that appears to be right. Sa paningin mo, maganda, tama, mabuti, but in the end, it leads to death. Sa dulo, kamatayan. So, yun yung una niyang mali eh. Yung word kasi na ginamit sa Genesis talagang sinet niya yung mata niya dun eh. Pangalawa, pinili niya. Pangatlo, nag-pitch siya ng tent. Yung tent po, hindi pa temporary yun. Tsaka malapit lang sa Sodom. Yun po yung exact na sinasabi sa Genesis chapter 13. Sabi dito, Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Nag-pitch siya ng tent. Tent pa lang. Malapit sa Sodom, no? Kumbaga nakikinabang siya sa yaman ng Sodom, yaman ng lupain. Pero later on, ginawa niya, nag-build na siya ng bahay niya. Nakatira na siya mismo sa Sodom na mismo, permanently. At doon niya papalakihin yung kanyang pamilya. So isipin niyo po, yung dalawa niyang daughters, dalawa niyang anak na babae, na ipagkasundo ng ipakasal sa mga taga Sodoma. Anong mangyayari sa mga apo mo nun? Anong mangyayari sa mga anak na mga apo mo? Mapapalitan na yung kultura nila na kumikilala kay Yahweh sa isang kultura na sumasamba sa Diyos-Diyosan at kulturang masama na katupok-tupok sa harapan ng Diyos. Kaya tinupok ng Diyos yung Sodom at Gomorrah sa Genesis 19 eh. Sabi ng Diyos, sobrang na yung kasama ng Sodom at Gomorrah, ginunaw ng Diyos. So, paano natin mapapalaki yung ating pamilya sa godly culture, mga Diyos na kultura? Iwasan po natin yung mga compromise, kahit maliliit na kompromiso lang. Yung maliliit na yan, nagpa-pile up yan, lumalaki hanggang sa later on. Yung mga maliliit na kasalanan na tinotolerate natin sa loob ng pamilya, yan na yung magiging monster natin, nalalamon sa atin at sisira sa makadiyos na kultura ng ating tahanan. So, magandang tanong siguro, ano yung mga maliliit na compromises na yon na ngayon pa lang ay dapat maputol na. So, pwede natin pag-usapan yan, no, kasama yung ating mga membro ng pamilya, misis, no, asawang lalaki. Pag-usapan natin yan para makapag-build tayo ng godly family. Yun lamang po, pagpalain ka natin Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.